makakapag-join sa ating pong Google Meet. At sa lahat po ng makakapanood po sa online, magandang gabi mga kapatid. Siguro po awitin po natin yung Sa Diyos ang Luwalhati, page 4 kung hindi po ako nagkakamali. Sa Diyos ang walhati, ikaw ay dakilang, mundo may minahalagang kaibigan, buhay, alay niyang pantubos sa sala, sa lahat na buksan pinto ng buhay. Puri sa Panginoon, tinig ay pakinggan. Puri sa Panginoon, kay mga galang, lapit sa masa ng tumahan. Kapagay dakila, walhati bigyan. Adugo sa pagkakapulog sa pangako ng Diyos sa bawat naligtas, sa palatayang makasalanan ay tatanggap kay Jesus ng bagay. Panginoon, tinig ay pakinggan. Sa Panginoon, kay mga lapit sa kay dakila, walhati bigyan. Kawan turo niya sa atin dakila, galak natin kay Jesus ay dakila. Ngunit tayo sa isang langit pa, ating pagkakamang kung siya'y makita. Puri sa Panginoon, tinig ay pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo magdalaw. Lapit sa mansala, ang gawa niya'y dakila, walhati bigyan. Salamat po sa atin pong inawit. At bago po tayo magpatuloy at dumako po sa ating pong pag-aaral, hilingin po natin kay Brother Abel na pangunahan po tayo sa isa pong panalangin. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli po kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mabiyayang gabi na muli ay ibinigay po sa bawat isa po sa amin. Nagpapasalamat din po kami sa pangunguna po ninyo sa mga nagdaang araw at patuloy na dalangin po namin maging sa gabi pong ito sa amin pong pag-aaral, pagbubulay ng iyong mga salita. Nawa, tulungan mo po kami, lalo tigit ang aming pong mga puso't isipan sa pakikinig ng iyong mga salita. At patuloy, dalangin din po namin ang anak na iyong gagamitin na maghahayag ng iyong mga salita sa gabi pong ito at patuloy na bigyan po ng katalinuhan na nagbubuhat po sa inyo. Ganun din po, patuloy na dalangin din po namin maging ang kapatid po namin na patuloy na may karamdaman, si Brother Wilson. Alam po namin na ang kagalingan ay
na binibigay po ninyo sa Kanya ay biyaya lamang po ito. Kaya lubos, pinapasalamatan po namin ito. Maging yung iba po naming mga kapatid na nakakaranas ng iba't ibang karamdaman. Ang panalangin din po namin sa kanila ay tugunin nyo rin po, lalo tigit sa kagalingan ng kanilang mga karamdaman. At dalangin din po namin maging sa mga kapatid po namin na darat ng iyong mga salita sa gabi pong ito ay maging pagpapala rin po ito, lalo tigit maging hamon sa bawat isa po sa amin. Muli, kami po ay nagpapasalamat at ibinabalik po namin ang mataas na puri sa tanging pangalan lamang po namin, Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Brother Abel. At muli po, magandang gabi po sa ating pong lahat. At ngayon po ay ihanda na rin po natin yung ating pong mga Biblia, although tayo po ay nasa online. Pero maganda po ay meron pa rin po tayong mga hawak na Biblia at mga notes dahil ito rin po ay pag-aaral. Kaya binibigay ko na po kay Brother Wilson para sa ating pong Bible study. Magandang gabi po mga kapatid at una po sa lahat, personally po ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy po na kalakasan na ipinagkakaloob niya po sa akin at sa bawat isa po sa atin. At nung nakaraan po ay pansamantala po na nag-take up po ng devotional si Brother John. At ngayon naman po tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral sa aklat ng Epeso. Hindi po ako nagkakamali, nasa Epeso Kapitulo 3 po tayo. Dito, simula po dito sa talatang 14 hanggang 21 po. At marahil po, ito po muna ay ating pong saglit na basahin. Nang sa ganun po ay ma-focus din po natin ang ating pong pag-aaral sa kanyang mga salita. Epeso Kapitulo 3 po, talatang 14. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, na sa kanya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa, upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kalwalatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig, ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at haba at ang taas at lalim, at makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Ngayon, sa makapangyarihang gumagawa ng lubang sagana ng higit sa lahat ng ating inihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang pagkabasa po ng kanyang mga salita, at tayo po ay saglit na manalangin muli upang patuloy na hingiin ang gabay, pangunguna po ng ating Panginoon sa pamagitan po ng kapangyarihan ng kanyang Espiritu Santo. Let us pray po. Ama naming Diyos na banal, maraming salamat po. Pinagkaloob mo po muli na kami po ay makapagpatuloy sa aming pag-aaral sa aklat ng Epeso. Salamat po, bagamat physically po kami po ay magkakahiwalay.
balit kami po ay pinagbubuklod mo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nang sa ganun po, ang amin pong pag-aaral sa iyong mga salita ay tunay po na maging pagpapala, biyaya sa bawat isa po sa amin. At gayon din po, kami po ay patuloy na makapagbigay ng kalwalatian, kadakilaan, kaligayahan sa iyong banal na harapan. Pagpalain mo po ang maikling oras po na aming pagsasalu-saluhan sa pag-aaral po sa iyong mga salita. Ingatan mo po ang bawat isa at naway mapagpala ang lahat po ng madadatnan ng pag-aaral po namin ito. Ang lahat po ng ito ay amin pong isinasamo at ipinagkakatiwala sa dakila at makapangyarihang pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Po. Bilang introduction po sa ating aralin ngayong gabi, bagamat napakaliwanag po na ang mga talatang binasa po natin ay may kinalaman po sa panalangin ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Epeso. Ako po'y naniniwala na ito po ay kapaki-pakinabang din sa ating panahon. Bilang introduction po sa ating mga nagdaang pag-aaral po dito sa aklat ng Epeso, nakita po natin ang mga mahalagang mga katotohanan na ipinaabot po ni Pablo sa mga Kristiyano o sa mga mananampalataya po sa Epeso. At napakaliwanag po at sa ating pag-unawa, binibigyan niya ng malalim na pag-unawa ang bawat mananampalataya o ang mga Kristiyano o ang mga believer, yung kanila pong kalalagayan sa Panginoon, yung kanilang katatayuan sa Panginoon, o yung kanilang identity in Christ. At napakahalaga po na makita, malaman ang mga katotohanan ito sapagkat sa pamamagitan po nito ay lalo natin nakikita ang kahalagahan ng ating pananampalataya sa Panginoon. At nakikita natin ang katotohanan, ang layunin ng Diyos sa isang tao, bagamat siya'y makasalanan, kung siya po ay sasampalataya sa ating Panginoon, mailalagay siya doon sa pinakamagandang kalalagayan. Ang kanya nagiging katangian kay Kristo, napag-aralan natin ng isang makasalanan, siya ay nagiging banal sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay pinili ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan ito. We are predestined by God, by adoption. Tayo ay tinubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesus. Tayo ay tagapagmana. We are heirs, obtaining inheritance. Tayo'y mga patay, subalit ngayon tayo'y buhay dahil sa ating Panginoong Jesucristo. At tayo'y kanyang mga workmanship, tayo yung kanyang mga gawa, created in Christ para sa mabubuting gawa. Tayo ay pinakipagkasundo, pinag-isa sa isang katawan, ang iglesia. Kaya wala ng Hudyo o Hentil sapagkat tayo'y naging iisa. Napakaganda po ng mga katotohanan na yan, no? Kaya ang aklat ng Epeso ay punong-puno ng kayamanan kay Kristo, mga katotohanan. No? At ang lahat ng yan ay isinulat ni Apostol Pablo habang siya po ay nakabilanggo. Dito sa chapter 3, sinimulan niya
ang kanyang sulat muli sa pagpapaalaala. Dahil sa kanya, sabi niya, dahil dito akong si Pablo na bilanggo ni Kristo Jesus. Sa kabila niyan, ayaw ni Apostol Pablo na maging dahilan ng mga Kristiyano sa Efeso, mga mananampalataya, na sila ay matakot, manghina, ma-discourage. Bagkus ang mga katotohanan ito ay sapat kung ito'y lubos na mauunawaan ng bawat Kristiyano ang kanyang kalalagayan sa Panginoon, ay tunay na ang mga katotohanan ito'y nagdadala ng kaaliwan sa gitna ng kahirapan, ng kasipagan, ng pagpapatuloy sa gitna ng mga pag-uusig, sa gitna ng mga balakid, mga iba't ibang hadlang. Kagalakan sa gitna ng kasalatan, sapagkat sapat ang mga katotohanan ito upang ang isang Kristiyano ay mabuhay at mamuhay na mapayapa, masigla, at higit sa lahat, punong-puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa kabila niyan, ipinakita ni Pablo ang pagbanggit sa mga taga-Epeso na sila'y kanyang ipinapanalangin ay patuloy na pagbibigay pa rin po yon ng encouragement. Sapagkat doon sa verse 13, ang sabi niya, kaya nga pinamamani ko na huwag kayong manlupaypay sa mga kapigatian ko dahil sa inyo na pawang kapurihan ninyo. Sapagkat tunay na ang malaman mo na ikaw ay pinapanalangin, ito ay isang napakalaking encouragement. Although hindi lahat ng nagsasabi na ikaw ay pinapanalangin, kung minsan ay tunay o totoo, no? O marubdob o malalim ang pananalangin. Pero sa katauhan ni Apostol Pablo, nang sabihin niyang sila'y kanilang ipinapanalangin, ako'y lubos na naniniwala na ang mga taga-Epeso, ang katotohanan ito na sila ay binabanggit ni Pablo sa kanilang mga panalangin at ang laman ng kanyang panalangin ay higit na kasiglahan, kalakasan ang kanilang nadarama. At ang kanyang panalangin ay tunay na, sabihin natin, sincere. Bagamat ginamit niya rito yung salitang, yung posture of ng kanyang prayer. I bow my knees, sabi po niya. Although hindi naman po ito, hindi ibig sabihin ito ay tinuturo ni Pablo na sa tuwing tayo'y manalangin, tayo'y lumuhod. Kung ito'y iyong minamarapat, ito'y hindi masama. Kung ikaw ay nananalangin ng nakatayo, hindi masama. Kung ikaw ay nananalangin habang nakaupo, hindi masama. Subalit, ang pagsasabi ni Pablo na siya ay nananalangin nang sinabi niyang iniluluhod ko ang aking mga tuhod. Una, marami tayong makikita rito kung about sa prayer. Yung humbleness in prayer is very important because the posture of kneeling, yung pagluhod, ito ay ginagawa kahit nung mga panahon na yon na uso ang mga kaharian, na ang mga hari ay niluluhuran bilang respect, bilang paggalang, reverent, at bilang pagpapakumbaba, at bilang pagkilala sa kanilang kalagayan bilang mga hari. At alam naman po natin na ang ating Panginoong Hesus ang siyang hari ng mga hari. Yung humility, yung kanyang prayer,
At ang napakaganda rin sa kanyang prayer, consistent siya doon sa kanyang itinuturo na manalangin kayo sa Ama. Kaya ang sabi niya, dahil dito inilulod ko ang aking mga tuhod sa Ama, the address of prayer. Even the Lord Jesus Christ, ang ating Panginoon po, ay tinuro niya, kung kayo manalangin, sabi niya, Ama namin. Address to the Father. Although ito'y hinihingi natin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, na tila pinapakita natin na kung hindi sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, hindi makakalapit tayo sa banal na trono ng ating Amang Diyos na nandoon sa langit. Sapagkat yan ang katotohanan, ang taong makasalanan ay hindi siya maaring makapasok sa banal na trono ng Diyos. Kaya isang biyaya ang panalangin. Ang panalangin ay biyaya sa mga tunay na sumampalataya. Sapagkat sa ating pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus at sa ating pagtanggap sa Kanya, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, ng Kanyang dugo, ng Kanyang kamatayan doon sa krus, nilinis niya ang lahat ng ating mga karumihan, ang lahat ng ating mga kasalanan. At dahil doon, tayo ay itinuturing niyang banal. Kaya tayo ngayon ay mayroong pagkakataon na makalapit sa banal na trono ng Diyos. At yan ang ipinapakita rin sa mga bagay na ito sa pananalangin ni Apostol Pablo. Subalit ang mahalaga sa lahat, minsan yung laman din ng panalangin. At dito sa ating pag-aaral ay magbibigay din tayo, magpo-focus po tayo doon sa laman ng panalangin ni Pablo. Kaya dito po sa verse 16, yung specific prayer of Paul, ang sabi niya, upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kanyang kalwalatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. That He will grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. Yung inner strength, yung kalakasang panloob, yung ating spiritual life. Nag-uumpisa ang spiritual life sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Sapagkat sa bawat nakarinig ng magandang balita, ayon na rin dito sa sinulat ni Pablo sa Efeso Kapitulo 1, na sinasabi niya, sabi po niya, dahil dito ako rin naman, pagkarinig ng pananampalataya sa Panginoong Yesus na nasa inyo at ng pag-ibig na inyong at hindi ako tumigil. Ito sa verse 13. Na sa kanya rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Na sa kanya rin naman ng kayo'y magsampalataya, kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. We are dead in spiritually speaking. We are dead in spirit because of sin. Subalit dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon, pagkarinig po natin ng magandang balita, ang tungkol po sa ating Panginoon, ang tungkol po sa kanyang kamatayan, yung kanyang sakripisyo,
At yung kanyang kapangyarihang walang hanggan ay pinakita sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Doon natin napagtanto na napakalaki po ng ating mga kasamaan, kasalanan sa harapan ng Diyos, na tayo nararapat maparusahan. Subalit dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Yesus, upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ang isang taong makasalanan na mapaparusahan ay maaaring mapatawad, mahugasan, at higit sa lahat, tanggapin ang buhay na walang hanggan. At ang garansya, ang katiyakan po ng pangako na yan ng Diyos, ang Espiritu Santo ay ipinagkakaloob po niya sa lahat ng sumasampalataya. Yun yung inner. Yun po yung inner man. Actually, ang Panginoong Yesus po yun, ang Espiritu Santo. Kaya hindi lang po gusto ni Pablo na maunawaan natin ang tungkol sa kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Doon sa Efeso Kapitulo 1 rin po ang sabi niya, at kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsisisampalataya, ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Hindi lang nais po ni Pablo na ma-realize nila na there is power within sa kanila. Kundi bagkus ang kanyang panalangin ay maranasan, makita sa buhay nila ang kapangyarihang ito na taglay ng bawat sumasampalataya, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sapagkat ang ating katawan ay mahina. Humihina. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 4:16 hanggang 18, ang sabi po niya, kaya nga hindi kami naghihimagod bagamat ang aming pagkataong labas, yung ating flesh, yung ating katawan, yung ating sarili, yung ating old nature. Ngunit ang aming pagkataong loob, yung inner man, ay nababago sa araw-araw. Sapagkat ang aming magaang kapigatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kalwalatiang walang hanggan. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Even Paul, alam niya. At hindi lamang nais niya na malaman ng bawat mananampalataya sa Efeso at sa panahon natin na mayroon tayong kapangyarihan, kundi bagkus ito'y maranasan natin. Hindi lang malaman natin. Sapagkat hindi tayo maaaring magdepende dito sa ating sarili, yung ating panlabas na pagkatao. Sapagkat ito'y mahina, ito'y makasalanan. Maging ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagkatawang tao, naging taglay niya ang kapangyarihan ng Espiritu.
Doon sa Lucas Kapitulo 4, makikita natin ng Kapitulo 4, talatang 1, na ang ating Panginoon ay pinuspos ng Espiritu. Kaya nang siya'y atakihin ni Satanas, nang siya'y nasa katawang lupa, siya'y nagutom, hindi nagtagumpay ang dyablo. Kaya pagkatapos noon, doon sa talatang 14, doon sa Lucas, Kapitulo 4, makikita natin, ang sabi po ron, siya ay pinuspos ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Lucas 4, ang sabi po, tingnan po natin doon sa verse 1, sabi niya, at si Jesus na puspos ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at inihatid ng Espiritu sa ilang. Tapos doon sa verse 14, at sabi niya, pagkatapos po ng temptation, pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang panunukso ng dyablo, ang pangaakit ng dyablo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng sanlibutan o ng kayamanan ng sanlibutan ito, napagtagumpayan ng ating Panginoong Hesus. Kaya doon sa verse 14 sabi niya, at bumalik si Jesus sa Galilea sa kapangyarihan ng Espiritu at kumalat ang kabantugan tungkol sa kanya sa palibot ng buong lupain. Ang kanyang kabantugan ay hindi lamang po ang mga himala, ang mga pagpapagaling. Higit sa lahat, ang kanyang pagtuturo at ang kanyang buhay. At yan ay pinatutuhanan ni Apostol Pedro. Nang mangaral si Apostol Pedro, nang siya ay ipatawag ng anghel kay Cornelio, doon sa Gawa, Kapitulo 10, talatang 38, ang sabi ni Apostol Pedro sa kanyang mensahe sa mga hentil sa tahanan ni Cornelio, ang sabi po niya doon sa verse 38, sabi niya, verse 37, talastas ninyo ang salitang ito na nahayag sa buong Judea. Magbuhat sa Galilea pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan. Sa makatwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo, sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Tanging ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang kinakailangan ng bawat mananampalataya upang siya ay makapamuhay ng naayon sa kalooban ng Panginoon. Makapamuhay ng tinatawag na Christian living. Tanging ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang siyang kailangan. Kaya nga po, noong pong ang ating Panginoon, noong ang banal na Espiritu na ipinangako ng Diyos na ipagkakaloob niya sa mga mananampalataya, sinabi niya sa mga alagad niya, hintayin po nila. Bago po sila inatasan, at nung dumating nga po yung the day of Pentecost, ang sabi nga po doon sa Gawa Kapitulo 1, talatang 8, ganito po ang sinabi ng ating Panginoong Yesus mismo po sa kanyang mga alagad. Sabi niya, verse 7, at sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. At ito, umakyat na ang ating Panginoon. At doon sa the day of Pentecost until now. Kaya yung baptism of the Holy Spirit, ito po yung pananaan ng Espiritu
Once lang magaganap po ito sa isang tao, sa oras na sumampalataya siya ay nabautismo ng Espiritu. Ang ibig sabihin nun, ang Espiritu Santo ay nanahan sa iyo. At yan ang panalangin ni Pablo sa mga mananampalataya. Ang katotohanan pong yan, ang kapangyarihan po na yan, ay nasa bawat isang tunay na mananampalataya. At ang source ng kapangyarihan na yan ay ang Diyos, ang kanyang Espiritu. Na siya pong tutulong sa atin na maunawaan ang kalooban ng Diyos at tutulong sa atin upang magawa natin ang kalooban ng Diyos. Hindi po sa ating sariling karunungan, hindi po sa ating sariling lakas. Ito'y sa lakas at kapangyarihan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Kaya napakahalaga po ng mga salita ng Diyos sapagkat ang kanyang mga salita ay spiritual. Ito'y mauunawaan lamang sa paraang spiritual. Kaya nga sabi po sa unang Korinto 2:14, the natural man cannot understand, cannot accept spiritual things. For them is foolishness, kamangmangan. Hindi nila maunawaan. Yan po ay kaya maganda rin na maging panalangin po natin sa isa't isa. Naway maunawaan at maranasan ang kapangyarihang ito na ibinigay ng Diyos sa atin. Ito ay ang banal na Espiritu na nananahan po sa bawat mananampalataya. Ito lamang ang natatanging pagkukuhanan natin ng lakas. Hindi ang ating panlabas na katauhan. Yung ating inner, yan yung prayer ni Paul. And second prayer po niya ay dito sa verse 17. Sabi po niya na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. Although ang tinutukoy niya po rito ay yung pananahan ni Kristo, yung indwelling of Christ o Christ indwelling. Yung sabi po niya rito, si Kristo ay manahan sa inyong mga puso. Ito po yung ikalawang panalangin niya. Ibig sabihin po nito, pinapaalala sa panalangin ni Pablo na maranasan at maunawaan ng mga taga-Epeso, ng mga mananampalataya na yung si Kristo'y laging nandyan. No, yun yung presence niya, yun yung presensya ng Panginoon ay laging nandyan. Wag kakalimutan ng bawat isa po sa atin na ang Panginoon, tayo'y nasa Panginoon at ang Panginoon ay nasa atin. Ang sabi nga sa Colossus, Christ is in you. Yun yung dapat natin laging isipin, yung kanyang pananatili. Yun ang gustong pakahulugan ni Pablo dito sa kanyang panalangin. Hindi ibig sabihin umaalis si Kristo, kundi ang ipinapakita niya rito, si Kristo ay nananatili, nananahan, indwell. Yung kanyang constant, yung kanyang patuloy. Lagi siyang nandyan para sa atin.
sapagkat si Kristo'y nasa atin at tayo'y na kay Kristo. At dapat rin nating makita po rito yung kanyang paghahari kung siya ang nananaan sa ating mga puso. Dapat siya yung nakaluklok sa sentro ng ating puso. Siya yung naghahari sa ating puso. Sapagkat kung lagi natin isaalang-alang ang Panginoong Yesus, lagi siyang nandyan at nararanasan natin, hindi lang yung naghahari siya, yung experience Christ in life. Kasi kung lagi po natin isinaalang-alang ang Panginoon, sabi niya, ang resulta po nito, kayo'y mag-uugat at magtutumibay. Yun yung paglalim yun yung pagtibay Although dito ginamit ni Paul yung agricultural and architectural. Nag-uugat, nagtutumibay sa pag-ibig. Kaya nga po doon sa John chapter 14, sabi ng ating Panginoon, John 14 verse 23. Sabi niya, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kausap po niya rito ay si Judas Iscariote, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y iibigin ng Ama at kami pasasa kanya at siya'y gagawin naming aming tahanan. Ano ang nais na maunawaan ni Pablo? Ang paghahari ng Panginoon. Kaya nga tinatawag natin siyang Lord. Kaya marapat lang po na lagi po tayong naglilinis ng ating mga buhay, ng ating mga puso. Yan ang nais ni Pablo. Yung maunawaan nila, malaman nila, maranasan nila na ang Panginoon ay nananatili, nananahan upang siya'y maghari at upang siya'y maranasan natin. Actually, yun po yung nakakapagpatibay pagka nararanasan natin ang Panginoon. Ang nakakalungkot po kasi kung minsan isinasantabi po natin siya. Kung minsan nakakalimutan natin na kasama natin siya. Kung minsan gumagawa siya sa mga buhay natin, pagpapalo man, pagpapala man, kung minsan ay hindi natin siya nare-recognize. Akala natin in our own. Kaya hindi natin lubos maranasan. Subalit alam po natin kung ito ay magiging sensitive po tayo at magiging aware tayo, ayan ang panalangin ni Paul, para maging aware ang mga taga-Efeso na ang Panginoong Yesus ay nananahan kasama nila. Nagtutuwid, nagpapala. Pagka ganun po kasi, mag-uugat tayo at titibay tayo sa pag-ibig. Kaya yun yung second prayer ni
ni Paul. At yung third na prayer po niya, ayon dito sa verse 18 hanggang 19, sabi niya, lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at haba at ang taas at lalim, at makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Dito sa English, ginamit po yung salitang, sabi niya, maybe also to comprehend. Matalastas yan, yung salitang comprehend. Yung matalastas o makomprehend yung divine love, yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Yung salitang comprehend. Napakaganda po noong explanation ni Warren Wiersbe regarding po sa talatang ito po, no? Kasi kinuha niya po yung English na word, yung comprehend, and yung apprehend, no po. Tapos kinuha niya po yung Latin word, yung prehender. Prehender. Which means, sabi niya, to grasp. Parang ginamit po yung sa mga unggoy, yung sa mga monkey. Sabi ni Warren Wiersbe, yung monkey raw ay sabi niya prehentil, yung prehentil tail. Yung monkey raw mayroon siyang prehentil tail. Yung tail po niya yung mayroong kakayahan na mag-grasp ng mga puno o mga sanga o hawakan. Yun po yung hold for yourself, no? Parang yun yung gustong i-derive dito ni Pablo po, yung salitang comprehend, maunawaan ng lubos, mapanghawakan natin ang pag-ibig, ang banal na pag-ibig ng Diyos na walang makapag-ihiwalay po sa atin. Dapat yun yung mga pinanghahawakan. Yun yung panalangin ni Pablo na ang tignan, ang panghawakan ay ang pag-ibig ng Diyos. Kasi pagka po yun yung pinanghahawakan natin, lahat ng nangyayari sa atin, tingin natin, ang Diyos may magandang plano siya. All things work together for good to those who love God. Dahil mahal natin ang Diyos. Mahal din niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Actually, doon tayo nakakapanghawak sa mga pangako. Pinaniniwalaan natin. Sinasampalatayaan natin yung mga pangako niya. Sapagkat alam natin na mahal niya tayo. Yung divine love. Kaya sabi niya, lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at haba, taas at lalim. Kaya yung awit po ng mga bata, kung minsan memorize po natin, pero kung minsan hindi masyadong ganoon yung panghahawak natin doon sa pag-iibig ng Diyos sa atin. Diba? Yung awit ng mga bata, yung the love of Jesus, sweet and marvelous, oh, oh, wonderful love, higher, deeper, yung ocean. Kahit yung awit natin sa Tagalog, gamitin man ang lahat ng pluma ang mga damo, gawin mang tinta ang karagatan, hindi magkakasya kung isulat natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin.
yung lawak, lalim, laki. Dapat, ang sabi ni Pablo, ang kanyang panalangin ay naway matalastas, mapanghawakan natin. Comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height. Kaya yung salita na yon ay yung lubos nating maunawaan. Kasi doon po yung nakikita natin na nagdadala ng, ay, hindi ako pababayaan ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Di ba yung illustration doon sa captain ng isang ship, ng isang barko, nung sila po ay dumanas ng matinding hangin, bagyo, sa kalagitnaan ng paglalayag nila. Sa kanyang paglalayag, nakasama po niya ang kanyang kaisa-isang anak. No? At nagkagulo ang lahat ng crew ng barko at pinuntahan nila yung anak noong kapitan. Ang sabi nila ay gumising ka at nasa panganib ang barko. Ang tinanong lang nung bata ay sino yung may hawak ng timon ng barko. Ang sabi niya, si Captain ang iyong ama. Siya ay natulog, maimbing, sapagkat alam niya, mahal siya ng kanyang ama at hindi siya pababayaan. Nagiging mapayapa ang lahat sa gitna ng mga bagyo. Pagka alam natin na mayroong isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagmamahal sa atin ng labis-labis na pagmamahal. At ang katunayan niyan ay nang ipagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kaya alam niyo yung salitang 3 letra doon sa John 3:16 sa English, yung for God. Yun ay napakalalim nun. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him should not perish but have eternal life. Kaya si Pablo, kahit na gaano kahirap po yung paglilingkod niya, kahit maraming pag-uusig, outside and inner na mga persecution, mga sufferings niya, hindi siya sumusuko dahil nakatingin siya doon sa pag-ibig ng Diyos. At yun ang panalangin ni Pablo, na kanilang makomprehend, mapanghawakan ang pag-ibig ng Diyos. At kahuli-huli dito sa verse 19 din, yung sabi niya, at makilala, no? And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that you might be filled with all the fullness of God. Sabi niya, at makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mga puspos, yung salitang mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Yung hindi lang din nila maunawaan, kundi ma-experience din nila yung tinatawag na divine fullness, yung kapuspusan ng Diyos. Although ito ay alam natin na ang tinutukoy din dito ay ang Holy Spirit, no? Yung sila ay ma-filled ng Holy Spirit doon sa verse 18 ba yun, ng chapter 5. Although dadaanan din po natin to, sabi niya, huwag kayong paglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayong mga puspos ng Espiritu. Yung pagiging puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Ang ibig sabihin ay maranasan ng Diyos, no? Yung experience the divine fullness of God. Yun talagang maranasan ang kapuspusan ng Diyos. At parang sinabi rin niya rito na yung kasing pagiging puspos sa Diyos o puspos sa Holy Spirit, no? Pinakita rin dito na ito yung pinaka-sukatan, ito yung pinaka-measurement nung pagiging puspos natin sa Diyos, pagiging puspos sa Diyos, yung karanasan natin sa Diyos, no?
Sapagkat sabi nga ni Warren Wiersbe, isang tragic daw ang when Christian use wrong measurement in examining their own spiritual lives. Ito yung spiritual life na nararanasan natin na tayo napupuspos ng espiritu. Sa kabilang banda tayo ay puspos na eh. Ayon doon sa Colosas 2:9 hanggang 10. Pero ito ang panalangin ni Pablo na tayo mapuspos ng Diyos. Maranasan natin ang Diyos. Kaya ginamit niya rito yung mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. At ito po yung mga panalangin ni Pablo. At yung 2021, parang ito po, ang sabi niya, ngayon sa kapangyarihang gumagawa ng lubang sagana ng higit sa lahat, ating iniingi o iniisip ayon sa kapangyarihan ng gumagawa sa atin, ay sumakanya nawa ang kalwalatian sa iglesia at kay Kristo Jesus sa buong panahon, magpakailanman siya nawa. Ang Diyos po ay gumagawa. Sabi niya, ngayon sa makapangyarihang gumagawa ng lubhang sagana, now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Kaya ang Diyos po ay gumagawa ayon sa kapangyarihan niya. Ayon sa Espiritu Santo na ipinagkaloob niya po sa atin. At ito ang magbibigay ng kadakilaan, glory. Unto Him be glory in the church, sa ating iglesia, by Christ Jesus, kay Kristo Jesus sa buong panahon, magpakailanman nawa. Kaya kung maranasan din po natin sa ating pong konklusyon ng panalangin nito, at maganda'y ipanalangin po natin ng marubdob tulad ni Pablo, ang mga katotohanan ito sa bawat isa po sa atin. Tunay po na ang ating buhay, ang ating iglesia, ay tunay na magiging kalwalatian po ng Panginoong Diyos. Subalit kung in opposite way, in our own way, in our own strength, magpe-fail po tayo. Kaya ipanalangin po natin ang isa't isa. Naway masumpungan ang mga bagay na ito sa ating buhay. Ang mga panalangin po na ito ay maging panalangin nawa ng bawat isa po sa atin. At ang mga laman ng panalangin ito ay tunay na maranasan ng bawat isa sa atin upang tunay na tayo po bilang isang lokal na iglesia at bilang mga individual na mananampalataya ay tunay na makapagbigay po tayo ng kalwalatian sa Diyos sa ating pong iglesia, lokal at sa ating mga personal na buhay. Tayo po ay manalangin at ipanalangin po natin ang mga bagay-bagay po na ito na ating pong natunghayan. Let us pray po. Manaming Diyos na banal, maraming salamat po sa kapangyarihan at katotohanan po ng iyong mga salita. Salamat po sa napakalaking pribileyo na kami po ay makadulog sa iyong banal na trono upang kami po ay makapagpasalamat at lalo't higit ipaabot po sa iyo ang aming pong mga kahilingan. Ang tanging hiling po namin sa mga sandaling ito ay hindi po mga bagay-bagay na kailangan ng aming laman, kundi inihingi po namin na patuloy po naming maranasan sa buhay na ito ang kalakasang panloob, ang kapangyarihan
na dulot po ng pananahan ng banal na Espiritu sa bawat isa po sa amin na sumampalataya sa aming Panginoong Yesus, sa mabuting balita. Naway tunay po na mapuspos kami ng kalakasan na nagmumula sa Espiritu Santo. At tunay na maunawaan namin at panghawakan namin na mayroong isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na labis-labis na nagmamahal sa bawat isa na tunay na sumampalataya. At gayon din sa mga tao na wala pang tunay na pananampalataya, sapagkat inihandog mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus para sa katubusan ng kasalanan ng mundo, at ito'y mararanasan lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. At salamat din po, nais mo na manahan sa aming mga buhay. Nawa ay lagi naming isaalang-alang na kahit saan kami naroroon, anuman po ang aming ginagawa, ikaw po ay kasama namin. Nais mo na maranasan ka namin. Nais mo na maghari ka sa buhay namin. At tulungan mo kami na manghawak sa iyong pag-ibig at tunay na aming masukat ang aming paglago sa paraan na nais mo. Salamat po, O Diyos. Pinapanalangin namin ang isa't isa. Naway masumpungan mo rin po sa mga buhay po namin ang mga katotohanan ito. Binabalik po namin, O Diyos, ang pinakamataas na pagpupuri at pagpapasalamat sa dakila at makapangyarihang pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless po. At alam ko po meron tayong mga question and answer, pero bigay ko muna po kay Brother John. Mag-excuse lang po ako. Sandali lang po. Salamat po sa Panginoon sa ating pong narinig po na mensahe po niya, at salamat po sa kapatid. Ngayon po ay nasa dako na po tayo ng katanungan, question and answer po. Kaya pwede po tayong makapagtanong sa ating pong napag-aralan ngayong pong gabi. Sige po, wag po tayong mahiya kung meron po tayong question, dahil maaring ito rin po ay question po ng marami or sa mga nakakapanood po sa online. Pwede din po na mag-chat po or mag-message po or mag-comment po sa ating pong Facebook Live. Question po. Kanina po din sa ating pong pinag-aaralan sa verse 14, nagpakita din po si Apostol Pablo dun sa pananalangin po na naka-address po sa Ama at maging sa itinuro din ng ating pong Panginoong Jesus. Paano po kaya yung mga believers po na naka-address po ang kanila pong panalangin hindi po sa Ama kundi sa ating pong Panginoong Jesus? Okay. Salamat po, Brother Norman, sa question. Siguro po, antayin lang po natin ang kapatid para po sa mga kasagutan. Pwedeng, pasensya na po, nag-share lang. Pwedeng pakiulit po yung katanungan? Si Brother Norman na rin po yung mag-repeat po. Ayan po. Brother Wilson, yung tanong ko po, dahil kanina po sa ating po na pag-aralan po, si Apostol Pablo din po pinakita po niya yung pananalangin po niya na naka-address po sa Ama. Ganun din ang pinakita rin po ng ating Panginoong Jesus. Paano po kaya dun sa mga believers po na naka-address po ang panalangin po sa ating pong Panginoong Jesus? Okay, magandang katanungan yan, Brother Norman.
Actually, nung tinake up din natin yung about sa prayer, ay binigyan po natin ng diin. No? Sapagkat tandaan natin, distinct person. No? There is only one God in three person and distinct person sila. Sabihin ay magkakahiwalay ang Ama, ang Anak at ang Espiritu. At yan ay naging maliwanag ang katotohanan na yan doon sa bautismo nang magpabautismo ang ating Panginoong Yesus kay Juan, no? Present yung Trinity, yung Father, nagsalita siya, this is my beloved Son, at ang Holy Spirit ay bumaba na tulad ng isang kalapati, at ang ating Panginoong Yesus. Kaya distinct person sila, no? Kaya mahalaga na matutunan ng isang mananampalataya ang tamang pananalangin. Kaya although personally sa akin din nung hindi ko pa lubos maunawaan yung ganitong katotohanan, minsan ganoon interchangeably, no, ginagamit yung Ama tapos si Jesus. Pero ang sabi nga noong commentary na akin ding nabasa noon, matagal na to. Kaya noong maunawaan ko to, pinagbulayan ko at tinignan ko ang mga katotohanan ito, dapat talaga naka-address sa Ama. At ang Panginoong Yesus, yun din ang kanyang turo, no? Ay sabi niya, parang iniinsulto mo raw ang Ama kung siya yung kausap mo sa panalangin tapos ay iba yung minimension mo. Kaya maganda na matutunan yon. Ngayon ang tanong, paano yung mga ganong nananalangin? Siguro maganda ay matutunan nila yung tamang pananalangin sapagkat meron tamang pananalangin in a biblical way, no? At yun ang turo ng Panginoon. Kahit ang kanyang mga alagad, Luke chapter 11 verse 1, lumapit sila sa Panginoon. Sabi nila, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Kasi ang tao hindi siya talaga marunong manalangin. At kaya tayo nagpapasalamat tayo sa Panginoon, tayo natuturo sa atin ang katotohanan niyan. Bagamat kung minsan marami pa rin sa atin yung Panginoon, no? Yung ina-address nila yung kanilang prayer. Pero napakaliwanag na i-address natin sa Ama at hingiin natin in Jesus' name. Yun yung sinasabi doon sa 1, no? Ano mang hingin ninyo sa aking pangalan, sabi ng Panginoon, ipagkakaloob sa inyo. Kasi para tayo ay nakaka-approach lang in the throne of God through Jesus. Yun yung sabi doon sa Romans 5, no? Through faith kay Jesus, tayo ngayon ay naka Jesus at si Jesus ay nasa atin. Dahil kay Jesus, tayo ngayon ay nakaka-approach doon sa throne of God. Kung sa atin lang ay we are not accepted. Sabi doon sa Romans chapter 5, ang sabi ron, ang sabi rito, yaman nga ng mga inaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan din naman niya nagkakaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsilagi tayo, nagagalak tayo sa pag-asa ng kalwalatian ng Diyos. By whom also we have access by faith into this grace where we stand, no? Kaya maganda matutunan. Kasi kung ganun, sabi nga ay lagi natin maganda yung comment nung isang, nakalimutan ko lang kung sino yung commentary na yon, nang sabi niya, kahit kung halimbawa ikaw ay may kausap ka, tapos iba yung tinitignan niya o iba yung ina-approach niya, ay it is insulting. Kaya dapat matutunan talaga yung proper, tamang, biblical, and ayon sa turo ng Panginoon and practice ng mga mananampalataya. Maraming salamat po. Salamat po. Baka meron pa po na mga question.
Kung wala po, ako din po ay may tanong po. Do'n po sa ating pong napag-aralan, nakita nga po natin yung, prayer din po ni Apostol Pablo sa church at about din po sa pag-ibig po ng Diyos. Nakita rin po natin na kumbaga po ang pag-ibig po ng Diyos ay para po sa lahat, believer, unbeliever. Binigay po niya ang kanya pong bugtong na anak. Question po is about po dun sa mga believer. Parang dun po sa napag-aralan po natin kaya nga pinagpe-pray din po ni Apostol Paul. Yun nga po yung pong mga napag-aralan po natin. So possible po na hindi po pare-parehas po ba na yung pong, although alam po natin yung pag-ibig po ng Panginoon, pero possible po na hindi pare-parehas po na maranasan po ba yon ng mga believer na po sa part na po ng believer. Nakamute po, Brother Wilson. Regarding sa tanong mo, Brother Jan, kung lahat ba ay pare-parehas na ma-experience to, no? Kung ito ay iyong paniniwalaan at ito ay iyong isasaalang-alang, I believe na ma-experience mo. Pero tandaan natin na ang pananahan ng Espiritu Santo sa buhay natin ay nandyan pa rin yung laman. Kaya mayroon talagang pakikibaka, no? Maliwanag na sinabi ni Pablo rin yan sa sulat niya sa mga taga-Galacia na ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang siyang makakatalo lamang sa laman. Subalit, kung magwawagi ang espiritu, katulad ng ating na-take up kagabi, no, yung two nature ng every believer. Sabi kasi sa Galatians chapter 5, sabi niya, verse 16 to 17, sinabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. 100% if you walk in spirit and filled with the Holy Spirit, you experience itong wonderful things na mga sinasabi ni Pablo. Pero sabi niya, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa espiritu at ang espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang wag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin, no? Datapwat kung kayo'y pinapatnubay ng espiritu ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. Ang ibig sabihin nun, hindi natin ginagawa yon dahil sa inuutos, kundi ito ay bunga ng espiritu. Ngayon, mayroong battle dito. Kaya nga, ibabalik ko yung tanong. Kung ikaw ay namumuhay sa laman, sa palagay mo ba mararanasan mo ang mga bagay na sinabi ni Pablo? Subalit kung ikaw maniniwala, kikilalanin mo, at magpapasakop ka sa kapangyarihan, ang ibig sabihin kasi ng field ay control. Ang Diyos ang magkokontrol sa buhay mo, 100%. Kaya nga po ibinigay ang Espiritu Santo upang maranasan natin ang Panginoong Diyos sa buhay natin. At yan ay mararanasan lang natin kung tayo po ay mamumuhay sa kalooban niya, ayon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yung pag-ibig niya, mararanasan mo habang the more you obey God, no? Through the power of the Holy Spirit, mararanasan. Pero kung ang flesh, yung kaisipan ng laman, yung kagustuhan ng laman, ang siyang umiiral, ang iyong sinusunod sa buhay mo, natatakpan, no? Yung kapangyarihan na yun ay hindi mo mararanasan. Although nandun na yun. Kaya nga, nag-grieve. Sinabi ni Pablo rin yan, mapapag-aralan din natin yan dito sa Efeso, Kapitulo 4. Sapagkat pagkatapos niyan, yung negative aspect makikita natin.
Kaya yun yung mga paalala niya, nagbigay siya ng mga practical doon sa chapter 4 kung paano natin ma-experience yung kapangyarihan ng Holy Spirit. Thank you po, Brother Wilson. Sige po, baka meron pa po tayong question at bago po tayo dumako sa ating pong closing prayer. Sige po, meron pa po ba? Sa mga kapatid po na nasa online, although ngayon po ay chinek ko din po, wala pong mga katanungan, pero kung meron po, pwede rin po tayo mag-comment po sa ating Facebook. Okay. Siguro po yung ating pong silence ay nawa tunay po ma-experience po natin ang mga bagay po na ito na ating pong napag-aralan, lalo na po sa ating pong buhay bilang isa pong mananampalataya. Tayo rin po ay nawa katulad ni Pablo ay pag-pray po natin, panalangin po natin ang bawat isa. Siguro po sa ating pong closing prayer, hingin po natin kay Brother Anthony na pangwakasan po tayo sa isang panalangin. Po, tayo po yung manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa napakabiyayang gabi po na kami po ay nagkatipon via online at napag-aralan po namin ang inyong pong mga salita. Maraming salamat po sa kalakasan, sa biyaya na aming pong naranasan habang ito po ay aming pinakikinggan at pinag-aaralan. At tunay nga po, gaya po ng panalangin po ni Pablo, maging ganun din po nawa ang aming pong panalangin sa aming pong buhay, sa bawat isa po sa amin, sa church. Nang sa gayon ay lalo po naming maranasan ang inyong pong kapangyarihan, ang inyong pong pag-ibig, ang inyong pong kadakilaan sa mga buhay po namin. At patawarin niyo po kami, Ama, kung sa mga buhay po namin ay natatakpan po ng laman, ng kahinaan at ng kasalanan ang mga bagay po na espiritual. At nawa po ay patuloy po na tulungan niyo po kami na mamuhay po ayon po sa Espiritu, ayon po sa inyo pong biyaya, ayon po sa inyo pong kalakasan. At maraming salamat din po, Ama, sa inyo pong anak na ginamit. Okay, pagpalain niyo po siya. Dalangin po namin ng magandang kalusugan po sa kanya. Pagalingin niyo po ang kanya pong mga karamdaman. Lalo-lalo po ginagamit niyo po siya sa napakarami pong mga gawain, sa napakarami pong mga kaluluwa na nababahagi na po niya ng mabuting balita ng kaligtasan. Maraming salamat din po, Ama, sa bawat isa po sa amin. Patuloy niyo po kaming pinapatnubayan at patuloy niyo po kaming ingatan po sa mga natitirang oras po ng gabing ito sa aming pagtulog at pagpapahinga. Naway ay pagpalain niyo po at pagpalain niyo rin po ang mga kapatid na makakarinig, madadatnan po ng naging pag-aaral po namin. Maraming salamat po, Ama, at ang lahat pong ito ay aming sinasamot at dinadalangin. Tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Thank you po. God bless po. Thank you po. God bless.